Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay kukuha muna tayo ng update mula sa ating embahada sa Beijing, China dahil ngayong darating na Nobyembre ay babalik na o magkakaroon na ng resumption ng e-visa program para sa mga Chinese nationals. At kaugnay nito ay makakasama natin mismo sa Ang Pilipinas Ngayon, walang iba kundi His Excellency Jaime Flor Cruz, ang ating Philippine Ambassador, ang ating Philippine Ambassador to China. Ambassador Flor Cruz, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ambassador? Yes. Yes po, good afternoon po. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin. Ambassador, para lang po sa kaalaman ng lahat dahil nga po ang napili nating paksa para sa araw na ito ay ang resumption ng e-visa program para sa mga Chinese nationals. Ano po ba yung function nitong e-visa system? Opo. So ito pong tinatawag na e-visa system ay papalaganap natin mula November 1 for Chinese nationals na gustong magbisita sa Pilipinas temporarily for tourism or for business. Ito pong tinatawag na e-visa ay isang electronic or digital visa through an authorized platform online. Ito po ay magsisilbi na official authorization granted to a foreign national to enter the Philippines. And it's also subject to the existing immigration laws, rules and regulations. But ang pagkakaiba po, this will not need for a physical visa label or sticker on the passport. Yun po ang malaking pagkakaiba. So the Chinese nationals holding e-visas may enter the Philippines only through the Ninoy Aquino International Airport o NAIA or the Mactan Cebu International Airport. Sa dalawang airport lang po ang pwede nilang gamitin para makapasok sa Pilipinas. Ambassador, para po dun sa mga mga nais pang malaman yung detalye nitong e-visa program na ito, meron na po bang details kung paano po mag-a-apply yung mga Chinese nationals para makakuha po ng e-visa? Una po, ang implementation nitong e-visa ay kailangan nating mag-engage ng services ng VFS Global. Ito po ay isang kumpanya at they shall work with our foreign service post in China para ma-ensure natin ang efficient and effective processing of visa application documents. Ilalabas po natin ang ilang mga detalye sa susunod na araw. So ang pwede silang mag-apply online sa platform na
gagamitin natin at inaasahan po natin na mas marami pa kaming detalye na mailalabas in the next few days. Ambassador, bakit po mahalaga po, no? Ano po ba yung kahalagahan nitong resumption ng e-visa program para sa mga Chinese nationals? Paano po ba ito makakatulong sa ating tourism industry at sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas in general? Opo, ito po ay ang gusto ng ating gobyerno ay mapalawak pa ang turismo sa atin. Bakit po mahalaga ang turismo? Kasi ang turismo po ay nakakapag-create ng jobs mula sa hotel, F&B, mga bus operators, boat operators, tourism companies. So, ito po ay ating goal across the board, hindi lang po sa tungkol sa China. Pero alam po natin na ang Chinese tourism market ay one of our most important markets. In fact, bago po mag-pandemic, 1.7 million ang Chinese tourists na dumating sa atin. Next only to South Korea. Sila po ang isa sa pinakamalaking source of tourism arrival natin. Kaya ito po ay ang ginagawa natin ay mapalawak at maparami pa ang darating na mga turismo sa atin. This is in line with the directive of the President to streamline and digitize services. Ito po ay part ng ating gobyernong programa to reinvigorate our country's tourism sector. And the e-visa is expected not only to enhance the efficiency of our daily consular operations, but also to significantly improve the delivery of services to the public, to the applicants, while at the same time ensuring that our borders are secure. Ambassador, ano-ano naman po yung mga kasalukuyang hakbang bukod, no, dito sa e-visa program na ginagawa po ng ating embahada dyan sa Beijing, China upang maipromote pa ang Philippine tourism sa mga Chinese nationals? Kasama po ng ating mga ahensya dito, lalo na yung Department of Tourism counselors, patuloy po ang aming pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Pilipinas. Madalas po kaming sumasali sa mga tourism promotion. I remember a few months ago, kasama po kami sa pag-promote ng Philippines as a diving destination. Marami pong mga Chinese na interesadong pumunta sa atin para mag-dive. Dito po sa embahada, madalas naming nag-host ng mga Chinese visitors. Meron po kaming programa, tawag namin Ni Hao Philippines. Inimbita po namin ng mga kabataang Chino, mga school children, at pinapaliwanag po namin ang ating kasaysayan, ang ating kultura, ang pagkain. At in fact po, karamihan pagkatapos ng mga session na gano'n, tinatanong nila yung magulang nila, kailan tayo pupunta sa Pilipinas? So ito po ang mga ilan sa mga ginagawa namin para ma-promote ang turismo sa Pilipinas. Ambassador, matanong ko lamang po, no? Syempre, dahil merong mga programa po ang ating embahada para ma-promote nga ang turismo dito sa Pilipinas sa mga Chinese nationals. Base po sa inyong mga nakala, pag-aaral o sa mga interactions po, no, with the Chinese nationals, ano po yung mga maituturing na most popular destinations, no? Tourist destinations sa Pilipinas para dun sa mga Chinese tourists? Alam po nyo kasi may 4 seasons dito, no? Lalo pag winter, malamig dito lalo na sa norte. Kaya marami pong Chinese na interesado na maiwasan yung winter. Kaya napaka popular po ang Pilipinas, lalo na sa Disyembre hanggang Febrero, na pumunta sa ating beaches, sa ating mga maiinit na tourist destinations, Boracay, Bohol, Coron, at marami rin pong mga Chinese na interesado sa ating kultura at kasaysayan na bumisita sa Baguio o sa ilang pang mga tourist spots
para mas matutunan nila ang ating kultura. So, yun po ang ating mga tinatarget na Chinese. Marami pong mga middle class Chinese na may disposable income at gustong curious sila sa mga kultura ng ibang bansa kasama na ang Pilipinas. Ito po, Ambassador, paano naman po nakikipag-coordinate ang ating embahada diyan sa Beijing, China sa ating Department of Foreign Affairs at sa Department of Tourism para po dito nga sa resumption ng e-visa program para sa mga Chinese nationals? Opo, ito nga pong inisyatiba natin ng e-visa. Hindi lang po Department of Foreign Affairs kami ang nangunguna, pero kasama po natin ang Department of Tourism at ang Bureau of Immigration, DICT. Ito po ay multi-agency effort, no? Kasi po ang ating pakay ay pare-pareho. Maparami ang tourist arrivals, while at the same time masiguro na ang papasok sa atin ay lehitimong mga turista na sila ay susunod sa ating local laws and regulations, irerespeto ang ating kultura. Kaya multi-agency po ang ating approach at hindi po ito basta-basta lang. Ito po ay very carefully thought of effort of the different agencies. At ako po ay confident na itong ating ginagawa ay para sa ikabubuti ng ating bansa, ikabubuti ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa linya ng tourism industry. Thank you for that, Ambassador. Ito na lamang po, bago ko po kayo pakawalan mula dito sa ating programa, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon? Ang masasabi ko po, umasa kayo na ang ginagawa ng Department of Foreign Affairs kasama ng iba pang ahensya ng Pilipinas ay para sa ating ikabubuti ng ating bayan at ng kababayan. Umasa po kayo na ang pagpapalawig ng turismo sa Pilipinas ay makakatulong sa ating mga kababayan in terms of jobs, opportunities, at people-to-people relations. Sana po ay bigyan natin ng magandang experience ang mga turistang galing sa China para mas maintindihan nila tayo, matutunan nila ang ating kasaysayan, ang ating kultura, at mapalawig pa ang ating friendship between our two countries. Maraming salamat po muli, Ambassador Flor Cruz, for gracing our program. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat din po. At ating nakasama ngayon sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, si Philippine Ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, nagpulong ang mga pinuno mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa plenary session ng ika-47 ASEAN Summit at mga kaugnay na summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Itinampok sa plenary session ang pangunahing tema ng ASEAN ngayong taon, ang inclusivity and sustainability na mahalaga habang nahaharap ang rehiyon sa mga hamon. Isa sa mga pangunahing kaganapan sa plenary session ay ang seremonya ng pagbibigay ng pangalawang protocol upang amyendahan ang ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA. Tinalakay din ng mga leader ang nalalapit na paglagda ng ASEAN-China Free Trade Area o FT 3.0 upgrade na inaasahang magtatakda ng isang bagong kabanata sa kanilang pakikipagsosyo.
Para sa Pilipinas, muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang pangako ng bansa bilang isang ASEAN member state na handa sa hinaharap. Kinilala niya ang responsibilidad ng Pilipinas na mamuno sa unang taon ng pagpapatupad ng mga planong estratehiko ng ASEAN 2045. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa ika-47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na pamunuan ang ASEAN sa 2026. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang praktikal, inklusibo at masusukat na mga inisyatibo na direktang makikinabang ang mga mamamayan ng rehiyon. Binanggit niya ang mahalagang papel ng ASEAN sa pagtataguyod ng katatagan, kooperasyon at pag-unlad. Kanya na ring iginiit ang pangako ng bansa sa ASEAN Vision 2045, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction o BBNJ Agreement at ASEAN Centrality. Ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pasalamat sa pamahalaan ng Malaysia para sa mainit na pagtanggap nito, gayon din ang opisyal na tinanggap ang Timor-Leste bilang pinakabagong estadong miyembro ng ASEAN. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang mga kapwa pinuno mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa ika-28 ASEAN-Japan Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ang pinakaunang pagpupulong ng Regional Bloc kasama ang kauna-unahang babaeng punong ministro ng Japan kasunod ng kanyang makasaysayang pagkapanalo. Kabilang sa agenda ng summit ang mga paraan upang higit pang mapahusay ang mga ibinahaging tagumpay, pagyamanin ang mga bagong abot-tanaw na kooperasyon at patuloy na muling pagtibayin ang mga halaga ng pagkakaibigan at pagkakaisa na naitatag na sa pagitan ng ASEAN at Japan. Unang itinatag noong 1973 ang ugnayan sa pagitan ng ASEAN at Japan at kalaunan ay formal na ginawa noong Marso ng taong 1977. Japan and ASEAN have built a relationship as trusted partners with heart-to-heart connection through long-standing cooperation in the wide range of areas. Japan advocates for free and open Indo-Pacific and consistently support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific, which shares fundamental principles with POIP. It is very gratifying to be able to adopt a joint statement with the ASEAN leaders today. Hayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng pakikilahok sa ika-47 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at mga kaugnay na summit, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga kapwa pinuno ng ASEAN para sa ikatlong Asia Zero Emission Community o AZEC Leaders Meeting sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia. Opisyal na ililunsad ang AZEC Leaders Meeting noong taong 2023.
Layon nitong pabilisin ang hakbang ng regional bloc tungo sa isang kinabukasan na mababa ang carbon at maabot ang net zero emissions alinsunod sa mga pandaigdigang target. Ang pagsisikap na ito ay isang pakikipagtulungan sa mga kalahok na bansa upang isulong ang decarbonization gamit ang mga praktikal na solusyon. We are optimistic that ASEC will continue to serve as a significant platform for mutually beneficial cooperation in energy transition. From Malaysia's perspective, the ASEC principle of one goal, various pathways resonates deeply with our national approach to energy transition. Complementing our national efforts is the progressive development of the ASEAN power grid, which is pivotal to achieving long-term energy security. Yan ang tinig ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakipagpulong sa mga leader ng European Council at Japan sa sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Dayan Lear. Nagkaroon ng hiwalay na bilateral meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng European Council at Japan sa sidelines ng 47th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa pulong ng Pangulo kay European Council President Antonio Costa, binigyan diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan sa sektor ng kalakalan. Pinagtibay rin nila ang kanilang paninindigan sa multilateralism at pagpapatatag ng international rules-based order. Nagpahayag naman ng pagbati at suporta ang presidenta ng European Council para sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Samantala, isa sa highlights sa sidelines ng ASEAN Summit ang unang bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Japan Prime Minister Takaichi Sanae, ang bagong upong leader at kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan. Sa naturang pulong, binigyan din ng Pangulo ang lumalalim na kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa defense at security sector, partikular ng pagpasok sa Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa noong September 2025. Ipinunto rin ng magkabilang panig ang kahalagahan ng trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan bilang haligi ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa rehiyon. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Punong Ministro Anutin Charnvirakul ng Kingdom of Thailand sa sidelines ng ASEAN Summit ASEAN Summit at mga kaugnay na summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinasaklaw ng bilateral na pagpupulong ang malawak na hanay ng mga paksang nagtatampok sa matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Ipinahayag ng dalawang pinuno ang kanilang matibay na pangako na magtulungan ng malapit upang palakasin ang mga umiiral na larangan ng kooperasyon. Kabilang dito ang turismo, kalakalan at pamumuhunan, palitan ng agrikultura at pakikilahok ng pribadong sektor. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, maaaring may matutunan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa India pagdating sa pagresolba ng maritime concerns. Batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang mga bansa sa Global South ay may karaniwang mga hamon kaya't mahalaga aniya ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga ito. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pagsunod sa rule of law sa mga karagatan. As a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential
as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinakilos na ang Bureau of Internal Revenue o BIR upang silipin ang pananagutan sa pagbabayad ng buwis ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang kabuang ulat ihahati naman sa atin ni Alvin Baltazar. Bahagi na din ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa ginagawang paghabol sa mga individual at dawit sa malawak na anomalya sa proyektong pangbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magsasagawa ng recalibration o pag-aayos ang BIR sa kanilang sistema sa gitna na din ng gagawing paghabol ng ahensya kontra sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control. Ito ay sa gitna ng pagnanais, sabi ng punong ekotibo, na dapat na mapapanagot ang mga may kinalaman sa anomalya. Kaugnay nito ay dinagdag ng punong ekotibo na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy din ang pagkilos ng DPWH sa pagrerepaso ng mga proyekto at pinasok na kontrata ng kagawaran. Bukod pa dito ang ginagawa ng pagsasampa ng asunto laban sa mga kasamahan nila sa departamento na isinasangkot at mapapatunayang sangkot sa irregularidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The Bureau of Internal Revenue will recalibrate its priorities and ensure that all those found complicit in the irregularities surrounding flood control projects are held fully accountable under the law. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly itutuloy sa Nobyembre 14. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Itatakda sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects kung mahalal muli si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng komite. Ayon kay Lacson, iimbitahan sa pagdinig ang isang importanteng witness na anya'y makapagpapabilis ng paghahain ng mga matibay na kaso laban sa mga sangkot sa anomalya, kabilang ang ilang politiko, DPWH officials at mga kontraktor. Sinabi rin ng senador na iimbitahan nilang muli si dating Marine Orly Gutesa na nagpakilala ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico. Matatanda ang si Gutesa ang testigong iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing noong September 25 at nagsabing siya ang naghahatid ng mga maletang may lamang pera o tinatawag nila sa codename na basura. Gayunpaman, matapos sumarap sa Senate hearing ay itinanggi ni Attorney Pechi Rose Espera na pinanotaryo, nilagdaan o nakibahagi siya sa paghahanda ng sworn affidavit ni Gutesa. Pinaliwanag ni Lacson na iimbitahan muli si Gutesa sa pagpapatuloy ng pagdinig para bigyang linaw ang kanyang mga aligasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House Speaker Bogie D. pinuri ang malasakit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka sa paglagda ng Executive Order Numbers 100 at 101. Ang kabuang ulat ihahati naman sa atin ni Kathleen Forbes. Pinuri ni House Speaker Faustino D. III si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang malasakit at matatag na pamumuno para sa mga magsasaka matapos lagdaan ng Executive Orders 100 at 101. Ayon kay D., patunay ang dalawang kautusan na lubos na nauunawaan ng Pangulo ang mga suliranin ng mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng EO 100 itinatakda ang makatarungang floor price para sa palay upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mababang presyo tuwing anihan. Pinalalakas naman ng EO 101 ang Sagip Saka Act sa pamamagitan ng direktang pagbili
ng mga ahensya ng gobyerno mula sa mga kooperatiba ng magsasaka at mangingisda. Giit ni Di, tiyak na mapupunta ng direkta sa kanila ang kita at hindi na sa mga middleman. Tututukan naman agad ng Kamara ang pagpapatupad ng 2 EO at susuportahan din ang mga reforma ng administrasyon para itaas ang dangal ng magsasaka at mangingisda sa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of the Interior and Local Government o DILG, inalerto ang mga lokal na pamahalaan malapit sa Bulkang Taal at Canlaon. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Dahil sa pag-aalborotong muli ng Bulkang Taal sa Batangas at Bulkang Canlaon sa Negros ay inabisuhan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng mga lokal na pamahalaan at mga residenteng malapit sa dalawang bulkan na manatiling alerto at handa. Ayon sa DILG, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano habang alert level 1 naman ang Taal Volcano na indikasyong may banta pa rin ang karagdagang ash emissions at panandaliang pagsabog. Inaatasan na ng DILG ang mga LGU na i-activate ang kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Council, magpreposisyon ng mga emergency supply at tiyakin ang kahandaan at kaligtasan ng mga evacuation center. Patuloy rin makipag-ugnayan sa PHIVOLCS at iba pang kaukulang ahensya. Pinapayuhan naman ng mga residente sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone na manatiling lumikas habang ang mga nasa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan ay dapat na maging mapagmatyag at agad lumikas sakaling tumaas pa ang aktibidad ng bulkan. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers o DMW sa Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar at Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand hinggil sa mga Pilipinong tumawid sa border ng Myanmar patungong Thailand. Sa isang pulong balitaan, iniulat ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na may kabuuang 220 Pilipinong biktima ng illegal recruitment at human trafficking na sa pilitang pinagtrabaho sa mga scam hub ang nakatakas at tumawid sa border sa pagitan ng Myanmar at patungong Thailand. Samantala, 9 na Pilipino naman ang kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar. So we are full force coordinating with the embassy in Bangkok, Ambassador Tinta Paredes and Sectes Lazaro, of course, DFA, to assist the 220 who had already crossed over from Myanmar to the Thai border town of Mae Sot. So, Labor Attaché Don Pankog, yun ang laban natin sa Bangkok, is now currently assisting the 220 in terms of financial assistance. Galing lang siya doon. Pero wala pa doon yung 154 nung nagpunta siya. Kaya, plano naman din talaga niya bumalik at babalik doon sa Mae Sot mula Bangkok. It's around 6-7 hours from Bangkok by land travel. To assist. Financial assistance, nakapagbigay na siya sa 66 pero babalikan pa niya to assist all the 220 including accommodation, food, and basic need services. An augmentation team has been formed from the DMW side and Admin PY from OWA. So augmentation teams, DMW OWA, are underway. We will have one of our labor attachés in one of the posts nearby to also go to Bangkok, proceed to Bangkok to assist the 220 who had crossed over. So now, PE Bangkok is cooperating with the Thai authorities to process that so far 220, and we're thankful to the Thai authorities and of course to the Myanmarese authorities, but on the Thai side to the Thai authorities in terms of processing yung kanilang documentation. Many of them have left their passports. So, tinutulungan din sila ng PE Bangkok sa travel documentation nila. Wala pa tayong timelines din kung kailan sila uuwi, but rest assured, isinsanayos na yung kanilang repatriation.
si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mental Health Caravan isinagawa ng lokal na pamahalaan, Department of Health o DOH at AmeriCares Philippines sa isang bayan sa lalawigan ng Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agarop talugasot nga umili dagiti tinatulungan iti Mental Health Caravan, ti Malig Integrated Rural Health Unit and Birthing Center, iti Malig Isabela. Iti tema nga Every Mind Matters, nagtitinulong ti Local Government Unit, Department of Health kan AmeriCares Philippines sa maingato, ti kinamu dagiti 272 a residente mainaag, iti mental health wenno salon at ti isip, karaman iti panangilungalong tinasapang intervention, kan panang patubker iti panangdanon, dagiti mental health services, iti paset ti lokal, aglalo kadagiti individual ang makpadpadas ti stress, panakakumikom ken depresyon. Nakaawat dagito iti mental health assessments, counseling, karaman tinaduma-duma a health and wellness services, apakairamanan, ti libre a dental consultation, haircut, pedicure and manicure, distribution ti hygiene kits, ken vegetable seedlings, ken libre a medical consultation, ken psychiatric medicines. Iti mensahe na yung pagganitgot ni Municipal Health Officer Dr. Florentino Sumero III di may sa pagsasao. There is no health without mental health, kas panang pagkita iti commitment ti Rural Health Unit, amang ipaay ti agtultuloy as psychological support iti masakupanda. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Pag-iingat kontra sa influenza-like illnesses, pinaigting ng Baguio City Health Services Office. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Binalakadan ti Baguio City Health Services Office dagiti umili ti siyudad ti Baguio nga agannad kontra ti influenza-like illnesses. Malaksid iti dayta imbalakad pa itinasang opisina iti panagbakuna para iti kanayunan na proteksyon. Sigon kani Baguio City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes, libre ti bakuna kadagiti City Health Services Office, babaen kadagiti local health centers ken rural health units. Impeksa ni Dr. Brillantes nga epektibo iti flu vaccines iti panagkasay tinakarong nga sakit kadagiti vulnerable groups kas kadagiti senior citizens ken dagiti adaan iti underlying health conditions. Imunamatan nga nagpalagip tinaso nga doktor kadagiti residente si siyudad ti Baguio nga aramidan dagiti preventive measures ana obserban kabayatan iti COVID-19 pandemic. Iti agdama ka umabotan ti 2,000 inam nga gasot 57 iti kaso iti influenza-like illnesses manipod Enero hanggang gana Oktubre iti 2025 dito'y siyudad ti Baguio. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Catanduanes State University magpapatupad ng asynchronous mode of learning mula October 27 hanggang October 29. Ang kawang ulat ihahati naman sa atin ni Rosie Nieva. Komo parte kan pagpapursigi na mapangatamana ng akademiko, pisikal asin mental na kapakanan kan mga estudyante asin para tukdo, ipinautob kan Catanduanes State University ang asynchronous mode of learning poon October 27 to 29, 2025 basado sa coordinating memorandum na ipigluwas kan Office of the Vice President for Academic Affairs sa pangingenot ni Dr. Christian Aldea. Obheto kan lakdang na ini na matauanin bastanteng pahingalo ang mga estudyante makalihis ang magkakasunod na mga aktibidad basado sa memorandum dai kinakaipuhang mag-atindir ang mga estudyante sa face-to-face classes imbes tatauan ang mga inining gibuhong pang-akademiko arog kan asynchronous online activities o self-paced learning materials arog kan modules as in work text. Pigpapagirumduman man ang mga paratukdo kabali na ang mga part-timers na maglagning oras kan sa indang paglaog asin pagluwas basado sa indang attendance procedures mantang piglalaoman man na masunod ang mga estudyante sa mga itinalaan na academic requirements. Mientras tanto magpapadagos man sa regular na klase ang College of Law asin ang mga estudyanteng dai pa natatapos sa midterm examinations ang kinakaipuhan subuot na tapuson ang sa indang exam sa face-to-face basado sa nakatalaan na schedule. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 32 milyong pisong humanitarian assistance na ipaabot sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Ramil sa Western Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Naglabot na sa masobra 32 million pesos ang assistance nga napalabot sa Department of Social Welfare and Development, mga local government unit kag non-governmental organization sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa naglabay nga Bagyo Ramil. Sa nasambit nga kantidad, masobra sa 1.1 milyones pesos ang napalabot nga humanitarian assistance sa mga apektado nga pamilya sa probinsya sang Aklan, masobra sa 288 mil pesos sa Antique, masobra sa 28 milyones pesos sa Capiz, kag sobra sa 2.6 milyones pesos sa Iloilo. Sa bahin sang DSWD6, gimpahayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6 sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, nga lakip sa ginhatag sa mga pamilya ang family food packs kag ready-to-eat food. Madumduman nga naglabot sa masobra 81,000 nga pamilya ang naapektuhan sa bagyo sa Western Visayas. Sa karon nakapauli na ang mga naapektuhan sa bagyo kag wala na sa may nagatinir sa mga evacuation center. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD, Davao del Norte at Talaingod nagkasundo para sa Peace Project para sa mga batang apektado ng armadong tunggalian. Narito ang kabuang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Mas gipakusgan sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD ang advokasya niini sa pag-atiman sa mga kabataan ug pagsuporta sa kalinaw pinaagi sa pagpirma og kasabutan kauban ang
panggamhanang probinsya sa Davao del Norte ug lokal nga kagamhanan sa Talaingod alang sa pilot implementation sa Peace Project for Children Involved in Armed Conflict o CIAC. Ang Memorandum of Agreement formal nga gipirmahan milabayng semana Oktubre 23 sa Davao del Norte Provincial Capital nga nagmarka sa usa ka mainungdanong lakang sa pagsuporta sa pagbangon ug reintegrasyon sa mga kabataang naapektuhan sa armadong panagbangi. Sa mensaheng gibasa ni Assistant Bureau Director Marilyn Moral, gipaabot ni DSWD Undersecretary for Innovations Eduardo Punay nga ang proyekto pagpamatuod sa padayon nga saad sa panggamhanan sa pagprotekta sa katungod sa mga kabataan nga nalambigit sa mga kasamok base sa Republic Act 7610 ug 11188 giila sa proyekto ang mga kabataan isip zones of peace. Diin tumong niini nga magpatuman og trauma-informed ug rights-based approach aron nga matabangan ang mga kabataang na-rescue, mga misurrender og na-refer tungod sa pagkalambigit nini sa mga armadong panagbangi. Kauban sa mga tumong sa proyekto ang paghatag og risk-based case management, rehabilitation ug peace-promoting education alang sa mga ginikanan og komunidad aron masiguro ang kinatibuk ang ayos o atiman sa mga kabataan. Natapos ang seremonya sa mensahe sa panaghiusa, paglaom ug saad sa tanan nga mga partisipante nga ipadayon ang misyon sa pagprotekta sa mga kabataan, suporta sa kalinaw sa Mindanao. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Macelda Salia mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Department of Trade and Industry o DTI at lokal na pamahalaan ng Butuan sanib puwersa sa pagtiyak na walang mananamantala ng presyo sa panahon ng undas. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Naglibot sa siyudad sa Butuan ang Department of Trade and Industry kung DTI Agusan del Norte o DTI Caraga kauban ang City Economic Enterprise Development Department kung CEBDD sa kagamhanang lokal sa Butuan aron magsusi sa mga presyo sa panaliton ay ang paghandom sa undas. Alayo na kini sa gilusad nga undas bantay presyo o sa inisyatibo para masiguro nga patas o makatarunganon ang presyo sa merkado sa tinguha nga kaproteksyonan ang mga konsumante. Gibisita sa DTI o CEBDD ang mga dagkong tindahan ingon man mga flower shops aron tan-awon kung walay nagpasulabi sa presyo ug igo ba ang supply sa mga bulak, kandila, bottled water o guban pang panaliton panahon sa undas. Pinaagi sa gihimong monitoring, malikayan ang overpricing ug masiguro nga nakasubay ang presyo sa gitakdang suggested retail price o SRP. Giawhag sa DTI ug CEBDD ang publiko para i-report kung adunay mapahimuslanong magpapatigayon kinsan maligya sa taas nga presyo aron maaksyonan gidayon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Ikalawang Philippine Small-Scale Fisheries National Symposium ginanap sa Marawi City. Narito si Malik Mambuhay para sa balita. I am Yabaluya host na Mindanao State University na Misyo Main Campus sa Marawi City ko inigulan na tulugawi at Second Philippine Small Scale Fisheries National Symposium adir pa ng mga researchers, scholars, practitioners, experts sa mga policy makers sa mga popon ko pimbira ng mga ingod sa Pilipinas. Sa iku kialakay ko kalimun na pinalamatan ng Presidente sa Misyo System si Atty. Faisal Intago too big to ignore o din at TBTA Philippines sa kapaguluan niron University of Visayas sa kaya pilihan sa Misyo Campus sa host ang kaya miyalo programa. Ini si Atty. Tago so kalagi pantag ang kaya programa ko kapagintaw mga Pilipino. Ay ang hadap sa programa ini na adin ma-explore so actionable insights pamikiran agong mga bitigan nagpakaw kung mga ito mga mapangista sa Pilipinas ang gulalan ko pimbarang o okit-okit kung mga bitira gusto kay panggulalan nun. So pagong na iningulan na Philippine Small Scale Fisheries National Symposium na sa miniluma sa UP Visayas sa Iloilo Campus sinako October 2024. Kaya mo si Malik Mambuhay para sa Bagong Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihatid po sa atin yan ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tumaas ng 4.1% ang kabuang utang ng pamahalaan sa unang 9 na buwan ng taon, umabot sa 2.4 trillion pesos, 200 bilyon na lang ang kulang sa itinakdang ceiling na 2.6 trillion pesos. Ayon sa Bureau of the Treasury o BTR, ito ay 92.1% na ng kabuang plano sa pangungutan ng Administrasyong Marcos ngayong taon. Mas mataas kaysa 2.3 trillion pesos noong nakaraang taon. Ang domestic debt ay lumobo sa 1.96 trillion pesos, 9.2% mas mataas kaysa 1.8 trillion pesos noong 2024 at bumubuo ng 81.8% ng kabuang utang, lagpas sa target na 80%. Target ng pamahalaan ang 80-20 na hatian sa pangungutang mula sa lokal at dayuhang pinagmumulan. Naglabas ang gobyerno ng 425.6 billion pesos sa Retail Treasury Bonds or RTBs noong Agosto, mas mababa sa 584.9 billion pesos noong nakarang taon. Dahil dito, tumaas ang pangungutang sa pamamagitan ng iba pang government securities. Umabot sa 1.05 trillion pesos ang nalikom mula sa fixed rate treasury bonds o T-bonds, habang 186.9 billion pesos naman sa short-term treasury bills o T-bills. Nananatili sa 300 billion pesos ang fixed rate treasury notes o FXTNs na walang naibenta noong nakarang taon. Samantala, bumaba ng 13.8% ang foreign borrowings sa 434.6 billion pesos mula Enero hanggang Setyembre. Bumaba rin ang global bond sales ng 25.1% sa 192 billion pesos at ang program loans ng 1% sa 171.3 billion pesos. Ang loans para sa proyekto ng gobyerno ay bumaba ng 5.1% sa 71.3 billion pesos. Lumobo ang budget deficit ng pamahalaan ng 15.2% sa 1.12 trillion pesos, ngunit nananatiling mas mababa ito sa 1.26 trillion pesos na target para sa taon at inaasahang pasok pa rin sa 1.56 trillion pesos na full year goal sa 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magbabayad ng mas mataas na pasahe ang mga motorista na dumadaan sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex simula Martes, Oktubre 28, kasunod ng pag-aproba ng gobyerno sa mga petisyon para sa pagtaas na isinampan noon pang 2020 at 2023. Sa ilalim ng bagong toll matrix, ang mga motorista na may Class 1 na sasakyan ay magbabayad ng karagdagang 4 na piso para sa bahagi ng R1 ng Cavitex mula Seaside hanggang Zabote. Ang mga may Class 2 na sasakyan ay magbabayad ng dagdag na 8 piso habang ang Class 3 ay 13 piso. Dahil sa pagtaas ang toll rate sa Cavitex C5 Link Segment 2 o Sukat Interchange ay madaragdagan din sa 38 piso para sa Class 1, 76 na piso para sa Class 2 at 114 na piso para sa Class 3. Samantala, ang pagsasaayos ng rate para sa extension segment na R1 Segment 4 na Expressway mula Zapote hanggang Kawit ay ipatutupad sa dalawang bahagi upang mapagaan ang epekto sa mga motorista. Sa unang bahagi, ang Class 1 na sasakyan ay magbabayad ng karagdagang 15 piso, Class 2 ay 30 piso at Class 3 ay 45 piso. Ang ikalawang bahagi para sa segment na ito ay ipatutupad sa susunod na taon. Sinabi ng Cavitex na ang mga pagsasaayos ng toll na ito ay alinsunod sa Toll Regulatory Board o TRB na nag-aproba sa mga petisyon sa pagtaas na isinampa ng magkasanib na venture partners na Cavitex Infrastructure Corporation o CIC at Philippine Reclamation Authority o PRA. Pinangangasiwaan ng CIC at PRA sa pamamagitan ng Public Estate Authority Tollways Corporation ang operasyon at pangangalaga ng Cavitex. Kasama sa kasunduan ng Public Estate Authority Tollways Corporation sa CIC ang 10% na bahagi sa kita mula sa Cavitex. Sinabi ng Cavitex na ang pagsasaayos ng toll ay susuporta sa mga patuloy na pag-upgrade at mga gawaing pangangalaga sa kahabaan ng 14 na kilometrong expressway. Natapos na ng CIC at PRA ang mga pangunahing upgrades sa infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan at kahusayan ng Cavitex, kabilang ang pagpapalit ng mga expansion joint, mga upgrades sa sistema ng Radio Frequency Identification o RFID at pag-install ng teknolohiya ng Automatic License Plate Recognition. Upang makatulong na mapagaan ang epekto ng pagsasaayos ng toll, maglulunsad ang Cavitex ng isang inisyatiba para sa toll reprieve na nagbibigay daan sa mga public utility vehicles o PUVs at mga agricultural truck na magpatuloy na magbayad ng lumang toll rate sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng pagpapatupad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Board of Investments o BOI na 219 na proyekto ang kanilang sinertipikahan hanggang Oktubre 20 para sa mga Green Lane Expedited Permit at inendorso sila sa One Stop Action Center for Strategic Investments. Ayon sa BOI, ang halaga ng mga proyektong nabigyan ng Green Lane status ay 5.951 trillion pesos. Ang mga dayuhang pamumuhunan ay umabot sa 1.684 trillion pesos o 28.29% ng kabuuan. Nasa 169 sa mga proyekto ang may kinalaman sa renewable energy na may kabuuang halaga na 5.097 trillion pesos na nagpapakita ng pagbubukas ng industriya sa buong dayuhang pagmamay-ari mula sa dating limitasyon na 40% foreign ownership. Samantala, kabilang sa mga proyekto sa pipeline ay 8 na digital infrastructure projects na may kabuang halaga na 352.13 billion pesos. May 31 na proyekto para sa pagkain at seguridad na nagkakahalaga ng 18.7 billion pesos ang nasertipikahan, kasama ang 6 na manufacturing projects na nagkakahalaga ng 66.96 billion pesos. 4 na private-public partnership
infrastructure at water projects na nagkakahalaga ng 415.87 billion pesos at isang pharmaceutical project na nagkakahalaga ng 45 million pesos ang nasertipikahan. Hanggang Setyembre 30, 87 proyekto ang nakarehistro sa Board of Investments habang isang proyekto ang nakarehistro sa Philippine Economic Zone Authority. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Lunes, ika-27 ng Oktubre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 63 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 19 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 23 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 55 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 15 sentimo. Nasa 68 piso at 23 sentimo ang euro, 41 piso at 87 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 63 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan niyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Naitakas ng San Miguel ang panalo kontra Barangay Ginebra 83-81 habang dinala ng PBA ang aksyon ng Philippine Cup sa Coca-Cola Arena sa Dubai nitong linggo bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng liga. Malakas ang panimula ng Beermen at lumamang sila ng hanggang 14 na puntos, 40-26, sa natitirang 2 minuto at 22 segundo ng ikalawang yugto matapos ang tres ni Andreas Cahilig. Subalit ang sunod-sunod na puntos mula kina Scotty Thompson at Nards Pinto ang nagbawas ng kalamangan sa 10, 40-30 pagpasok ng halftime. Sa ikalawang kalahati, humabol ang Barangay Ginebra at nagtapos ang ikatlong yugto sa score na 61-53 pabor sa San Miguel. Mula roon, nagsimula ang Gin Kings ng 10-3 run upang makalapit sa 64-63 sa simula ng huling yugto. Nagawang pigilan ng San Miguel ang rally ng Ginebra hanggang sa lumapit ang Gin Kings sa 3 puntos, 82-79, sa natitirang 11 segundo matapos ang 4 na puntos ni Thompson. Nag-foul si RJ Abarientos kay Chris Rosales na nakascore ng isa sa 2 free throw para gawing 83-79. Sinundan ito ng basket ni Japeth Aguilar upang buhayin ang pag-asa ng Ginebra at gawing 83-81 ang score sa natitirang 3 segundo. Nagkaroon pa ng huling pagkakataon si Thompson mula sa labas ng arko, ngunit nagmintis ito kaya't naselyuhan ang mahigpit na laban at panalo ng Beermen sa harap ng libu-libong Pilipinong fans sa Dubai. Pinaunahan ni Junmar Fajardo ang San Miguel sa pamamagitan ng double-double na may 17 puntos, 16 na rebounds, kasama pa ang
5 assist at 4 na blocks. Nagambag naman ng tig 10 puntos sina CJ Perez, Wami Chongson at JM Calma para umangat ang Beermen sa 2-2 record. Si Aguilar ang nanguna sa Barangay Ginebra na may 20 puntos, 12 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Nagdagdag naman sina Barrientos at Thompson ng 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod, habang tinanggap ng Gin Kings ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo at bumaba sa 1-3 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hininto ng University of the Philippines ang dalawang magkakasunod na panalo ng Far Eastern University sa pamamagitan ng 89-75 na tagumpay nitong linggo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion. Hawak na ngayon ng UP ang ikalawang pwesto sa standings, tangan ang 6-3 record. Malakas ang panimula ng Fighting Maroons, nagtapos ang unang yugto sa score na 21-12 bago lumamang ng 44-31 pagpasok ng halftime. Mula roon, matagumpay na pinigilan ng koponan o koponang mula Diliman ang Tamaraws upang maselyuhan ang panalo. Nagrehistro si Francis Nyoruca ng 19 na puntos at 10 rebounds, habang nagdagdag si Gani Stevens ng 14 na puntos sa ikalawang sunod na panalo ng UP matapos ang pagkatalo sa De La Salle University sa pagtatapos ng unang round. Pinangunahan naman ni Mo Konate ang FEU na may 24 na puntos at 10 rebounds, habang nag-ambag si Joric Bautista ng 22 puntos sa pagkatalo ng Tamaraws na bumaba sa 3-6 na kartada. Sa naunang laban, nagpakawala ng matinding opensa ang National University sa ikalawang kalahati upang makamit ang come-from-behind win kontra Ateneo de Manila University 66-50. Ang panalo ay naging bounce-back effort para sa Bulldogs matapos ang 78-74 na pagkatalo sa University of the Philippines noong nakarang Miyerkules. Tinapos ni Jake Figueroa ang laro na may 17 puntos, 15 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block. Siya lamang ang Bulldog na umabot sa double figures. Nagdagdag naman ng tig 8 puntos sina Steve Nash Enriquez, Janrick Jumamoy at Jolo Manansala. Pinaunahan ni Kimani Ladi ang Ateneo na may 12 puntos, habang nagtala si Andrew Bongon ng 9 na puntos at 9 na rebounds. Pinagtibay ng NU ang kanilang liderato sa standings na may 7-2 record habang tinanggap ng Ateneo ang kanilang ikalimang sunod na pagkatalo matapos magsimula ang season na may 4 na sunod na panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng Colegio de San Juan de Letran ang kanilang winning streak sa 5 matapos talunin ang Arellano University 83-65 nitong linggo sa NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Eco Oil Center sa San Juan. Naiwan ng Chiefs sa score na 64-58 sa natitirang 7 minuto at 30 segundo sa ika-4 na yugto bago nagpasiklab ang Knights ng 7-2 run kung saan 5 puntos ay nagmula kay Mark Denver Omega upang makuha ang 10 puntos na kalamangan. Binawasan ni Renzo Abiera ang lamang para sa Chiefs, ngunit muling umiskor si Omega matapos ang split ni Chad Gamad sa free throw line, dahilan upang lumamang ang Letran ng 74-62. Matapos ang free throw ni King Vinoya mula sa foul ni Deo Quahaw, bumawi si Quahaw ng isang 3 sa natitirang wala pang 2 minuto. Sunod-sunod na puntos mula kay Aaron Buensalida at isang huling jumper ni Jimboy Estrada ang tuluyan nagselyo ng panalo para sa Knights. Nagrehistro si Omega ng double-double na may 18 puntos at 12 rebounds upang pangunahan ng Knights, habang si Kevin Santos ay isang rebound na lang ang kulang para sa sarili niyang double-double na may 18 puntos at 9 na rebounds.
Nagdagdag si Estrada ng 15 puntos habang si Jonathan Manilili ay nagbigay ng 11 assist, kalakip ang 8 puntos at 5 rebounds para umangat ang Knights sa 5-3 record at kunin ang ikalawang pwesto sa Group B. Pinangunahan ni Abiera ang Chiefs na may 15 puntos habang nagambag si Vinoya ng 14 na puntos kung saan bumaba ang Arellano sa 3-5 na kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umarangkada ang National University patungong finals ng 2025 Shakey's Super League o SSL Pre-Season Unity Cup matapos ang straight sets na panalo kontra Far Eastern University nitong linggo na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. May twice-to-beat advantage ang National U, ngunit sinigurado nilang tapusin agad ang laban kontra Lady Tamaraws sa kanilang semi-final matchup 25-20, 27-25 at 25-21 upang makapasok sa finals sa ika-4 na sunod na pagkakataon. Pinangunahan ni na team captain Vange Alinsug at Celine Marsh ang NU sa kanilang ika-8 sunod na panalo. Nagtala si Alinsug ng 11 puntos mula sa 9 na kills at 2 kill blocks, kalakip ang 5 excellent digs at 5 excellent receptions habang si Marsh ay nagambag ng 9 na puntos. Nagdagdag naman sina Chams Maaya at Jocelyn Salazar ng tig-8 puntos para sa NU na makakaharap ang mananalo sa kabilang semifinal sa pagitan ng twice-to-beat University of Santo Tomas at Adamson University sa Best of 3 Championship na magsisimula sa Nobyembre 8 sa Rizal Memorial Coliseum. Si Iya David ay may 8 puntos, si Devasora ay may 7, habang si Kyle Pendon ay nagtala ng 8 puntos para sa FEU. Ang Lady Tamaraws, kampyon ng National Invitationals Batangas Leg, ay makakalaban ang matatalo sa UST Adamson semis sa isang winner-take-all bronze medal match sa Nobyembre 8. Samantala, ipinakilala si Shaina Nitura ng Adamson bilang bagong SSL Ambassador kapalit ng NU alumna at Alas Pilipinas teammate na si Belia Bilen. Natanggap ni Nitura ang parangal sa isang turnover ceremony na ginanap bago ang laban ng UST at Adamson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nagabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang radyada ng ating mga chika. Lubos pa rin ang pagdadalamhati ni Eliana Atienza sa pagpanaw ng kanyang kapatid na si Eman. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Eliana ang matinding pangungulila at pagmamahal sa kapatid. Kalakip ang mga litrato nilang magkasama. Nagbigay naman ng mensahe ng suporta ang kanilang ama na si Kuya Kim Atienza na nagsabing, "I love you, Eliana. Tight hug, daughter."
Si Eman ay bunsong anak ni na Kuya Kim at Felicia Atienza. Samantala, umani ng atensyon ng isang online material sa social media kung saan sinisi ng isang netizen si Kuya Kim sa pagkamatay ni Eman. Dahil dito ay tinawag ni Kuya Kim ang naturang netizen na isang evangelical bully at nilinaw na hindi pinili ni Eman ang kanyang sinapit dahil siya ay clinically depressed. Samantala, sinabi ni Kuya Kim, quote and unquote, "The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Isang mensahe po yan na naglalarawan ng kanyang pagtanggap at pananampalataya sa gitna ng pagpanaw ng kanyang bunsong anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ginawaran ng Hall of Fame Award ang Star for All season na si Governor Vilma Santos Recto sa kanyang sa 27 Gawad Pasado Awards na ginanap nitong Oktubre 25 sa Pasay City. Personal na tinanggap ni Governor V ang parangal matapos niyang makamit ang ikalimang Best Actress Award mula sa Gawad Pasado para sa kanyang pagganap sa MMFF o Metro Manila Film Festival 2024 film na Uninvited. Kabilang sa mga nauna niyang award-winning performances sa parehong award-giving body ay ang mga pelikulang Bata Bata, Paano Ka Ginawa noong 1998, Anak ng 2000, Dekada 70 noong 2002 at Everything About Her noong 2016. Sa kanyang acceptance speech, ipinahayag ni Vilma na mahalaga pa rin sa kanya ang bawat parangal kahit higit na 6 na dekada na siya sa industriya. Anya, kahit public servant na raw ito, ang puso raw niya ay ang pagiging artista at ang mga ganitong recognition ay patunay na ginawa niya ang kanyang makakaya. Binigyan din ni Ate V na hindi niya kailanman pinabayaan ng kanyang showbiz career at patuloy siyang handang sumubok ng mga bagong hamon. Ibinahagi rin niya ang kagustuhan makagawa pa ng pelikula habang nagsisilbi bilang gobernador ng Batangas at ang kanyang mga dream roles bilang isang Muslim woman o mentally challenged person. Bukod kay Vilma, pinarangalan din si Mylene Dizon bilang Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa parehong pelikula na Uninvited. Ang Gawad Pasado ay binubuo ng mga guro mula sa pampubliko at pribadong paaralan at kolehiyo sa bansa na kumikilala sa mga pelikulang may mataas na educational at social value. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, nakamit ng kapuso actress na si Rita Daniela ang hustisya matapos ideklarang guilty ng Bacoor Municipal Trial Court ang aktor na si Archie Alemanian sa kasong acts of lasciviousness. Sa desisyon ng korte, sinentensyahan si Archie ng hanggang 1 taong pagkakakulong at pinagmumulta ito ng korte ng 20,000 pisong halaga ng civil indemnity at 20,000 na moral damages. Sa isang Instagram post, inialay ni Rita ang tagumpay na iyan sa lahat ng kababaihan at iba pang biktima ng pang-aabuso na walang tinig o walang kakayahang lumaban. Bagamat naghain ng counter affidavit si Archie, pinanigan ng korte ang kaso ni Rita na nagpatibay sa paninindigan niyang ipaglaban ng karapatan ng mga biktima ng pang-aabuso. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating mga OJT na umalalay sa atin sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa inyo, Will at Greg. Pinasasalamatin din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo
Pilipino. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo, maging naghatid sa atin ng balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!